Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-usapan natin, ito po, no, hindi na po masikmura ni Senator Amy, kapatid mismo ng Pangulo ng Pilipinas. Lalo na po itong naisip nilang solusyon. No? Solusyon po dito sa mataas na presyo ng bigas. Magugulat po kayo. Ako, nagulat din eh. Sabi ko, nagulat. Ayan po, no? Sabi po ni Senator Amy, hindi ko naman na masikmura ito. Hindi na raw po niya masikmura. Pag-usapan din po natin, may nadampot po tayo rito. Actually, nakikita po natin, kaya lang maganto tong ginawa nung taga-TikTok. Pinagsama-sama niya yung lahat ng problema sa ekonomiya ng ating bansa, no, sa isang TikTok. Kaya maganda po isahan na lang. Kasi nakita ko na rin karamihan diyan pero kalat-kalat no. Yan po no. Ang katotohanan, ang realidad, kahit na po anong sabihin ng gobyerno, hindi po mapapasubalian 'to eh. Nasa dyaryo po 'to eh. Hindi naman po 'to sa mga vlogger lang galing no. Mismong sa mga dyaryo no. Na lagapak po ang ekonomiya natin ngayon. Wag na po tayong magbulahan. Pero imbis po na yung mga matataas na tao ng pamahalaan nakatutok, no? All of government approach paano malulutas itong masuliranin na to. Meron po silang tinutukan. All of government approach para siraan po ang mga Duterte. Nakasalang po at madadagdagan pa yung mga gusto nilang isalang na mga investigasyon laban kay dating Pangulong Duterte. Ano pa ba? Fake news po, no? Kinumpirma po ng PNP, police. Kakasuhan na ng kung sino-sino. Pero po pag si Nolin de Castro, ni sorry, walang pakialam eh. Alam niyo yun? Ibang klase po talaga yung lipunan natin. Pero sabihin niyo po na vlogger po magsalita niyan, may kaso na. Pero pag si Nolly de Castro na patunayan na nagbalita ng fake news, ewan ko, nagsorry na ba? Humingi na ba ng paumanhin? Okay. Yan lang po ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Ito po, real talk po to ngayon. Bago natin to si Senator Amy. Hindi ko alam kung ano unahin ko eh. Daming balitang nakakarindi. Ito po, may TikTok po rito na current state po ng Philippine economy ay lagapak, no? Ito po yung mga sinabi niyang mga dahilan. Patunay, sinamarize niya. Sabi niya, isa-summarize niya. Una, bagsak ang stock market, no? Ito po ang isa sa pinakamababang narating ng ating stock market. Ikalawa, ito po, yung mga target po natin na growth rate target ng Pilipinas ay binago na po ng gobyerno. So ibig sabihin hindi na po natin maabot. Ngayon lang po no, kababasa ko lang na kalimutan na raw natin yung magiging mayaman. May target tayo na magiging mayaman ng Pilipinas by 2025, no? Kalimutan na raw natin yun at hindi raw yung magaganap, sabi po ng World Bank. Okay? Tapos ito pa po, yan po yung target po natin, lahat po ng target natin sa pag-unlad binaba na po natin yan. Target pa lang ha. Ibig sabihin hindi talaga na matutupad kasi target pa lang binabaan na natin eh. Okay. Philippine ano yan?
O ang taas po ng ito palang mataas na rate, no? Yung rate po sa bangko. Ibig sabihin, tinaasan po ng Bangko Sentral yung atin pong mga ano tawag diyan, yung interest ng ating mga tubo. Kaya mahirap po mahirap pong umutang sa bangko eh. Halimbawa po, umutang ka 5 years, no? Halimbawa po, nagsimula kang umutang, ang rate mo ay 2%. Pwede po sila magtaas. Pag bumabagsak po ang ekonomiya, nagtataas po sila ng interest rate para hindi po sila malugi. Ayun po yun. No? Isa po tayo sa pinakamataas na interest rate dito po sa ASEAN. Ayon po dito. Ano pa? Okay, yung poverty rate po natin, siyempre, mula po sa pandemya, talagang mataas po yung poverty rate pero napababa na po to. Double digit pa rin po ang ating poverty rate. Ibig sabihin, marami pa rin pong mahirap sa Pilipinas. Yung pong pandemya, double rate po halos lahat ng poverty rate. Pero naiwan po yung Pilipinas, yung mga kapitbahay po natin, single rate na lang po. No? Ngayon po tayo, double rate pa rin. 16.4 pa rin ang ating poverty. So, hindi po tayo nakakasabay sa ating mga kapitbahay. No? Hindi po tayo nakakasabay sa mga kapitbahay natin. At ito, hindi pa niya nasama to dahil fresh po itong balita na to eh. Ito po ang pinakabagong balita. Unemployment rate rises. 2 milyon na po yung jobless ngayong April. So, sa May yan, tataas na naman yan. So, tumataas po yung jobless, yung unemployment rate natin. Consistent po na tumataas yung ating unemployment. Yung mga walang trabaho, yung nawawalan ng trabaho. Oy, wag mo na akong anuhin. May June. Wag mo na akong anuhin. Wag ako manghingi ng pangkape. Sobra ka. Teka muna, tatanggalin lang natin. Ako, pwede kayong mag-ano rito. No? Okay. Wag natin pasinin. Tilangga. Unemployment po, nadadagdagan po buwan-buwan yung nawawalan ng trabaho. Yan po, no? Tuloy pa natin. Kasi hindi nakasama yung unemployment rate sa mga sinabi niya. Ituloy pa natin tong sinabi nitong tao na to. Ang galing din, magaling siya eh. Highest tayo sa ASEAN sa poverty rate. Isa tayo sa highest. Okay, may outflow po tayo. May outflow ng mga foreign investment. Imbis po na pumasok, sabi niya nga, nitong taga-TikTok na to, no, buwan-buwan po, malalaki po ang lumalabas. Ito po, $312 million ang lumabas ngayon sa Pilipinas. No? Ito po yung sa mga stock market to eh. Bagsak po yung stock market, nilalabas nila mga pera nila, no? Lalong babagsak yung stock market. Pinaliwanag po yan ng sinusubaybayan kong stock market. Kaya bagsak ang stock market ng Pilipinas kasi umaasa tayo sa pagpasok ng hot money po tawag yan eh. Mula po sa ibang bansa, mula po sa labas. Kasi pag dito lang sa Pilipinas ang aasahan natin, walang pag-unlad yung stock market. Kaya lugi po yung nag-i-stock market ngayon sa Pilipinas. Samantalang in contrast, kung kayo po ay naka-US stock market, ang tataas po ngayon. No? Pasok na pasok kayo sa banga. Kung hindi lang ako. Ito po yung pinakamatinding data, yung tinatawag nating foreign direct investment.
Foreign direct investment. Ito po yung malalaking kumpanya, lalo na po nakabase sa US, nakakampi natin na tayo lang po yung sa Southeast Asia, tayo lang po yung tumanggap ng kanilang mga EDCA sites na tayo po yung matatawag, hindi nga natin matatawag lang na, hindi nga tayo matatawag lang na kaibigan, no? Tuta nga ang tawag sa atin, di ba? Okay. So, halos tuta na tayo ng Amerika, pero pagdating po na mag-invest, ito po yung mga nag-invest, sa mga kapitbahay natin, Tesla, Microsoft, lahat po ng malalaking tech company, no? Nag-invest po sa Southeast Asia. Pero iniwasan po yung Pilipinas. Tesla, Google, Microsoft. Grabe, no? Napakaswerte natin sa kaibigan natin. Yan po ang pagsisikap ni Pangulong Marcos. Gumagastos po tayo, ikot ng ikot sa mundo. Bakit hindi pa rin tayo nakakakuha ng investment ng foreign investors? O ngayon, lagapak ang ekonomiya. Magtapatan po tayo. Amazon pa pala, nakalimutan ko. O, pati pala Amazon. Lahat nga ng malalaking tech companies dito eh. Okay, sa ganito pong kalagayan ng ating ekonomiya, dapat po all of government approach yan, di ba? Lahat na ng nasa gobyerno, dyan na yung focus. Pero may focus po kasi sila eh. Ang focus po ng nasa gobyerno, wasakin na ng tuluyan ng mga Duterte. Alam nyo, kayo yung muwawasak sa sarili nyo eh. Hindi nyo kayang wasakin yung mga Duterte na bagsak yung ating ekonomiya, maraming walang trabaho, tapos sisiraan nyo lang ng tokis? Hindi nyo magagawa yan. No? Tignan nyo nakasalang ngayon. Yung Parmali, nakasalang. Yung EJK, nakasalang. Yung ano pa ba isa? Meron pang isa eh. Parmali, EJK, ano pa isa? Meron pang isa eh. Tatlo yung ang si Duterte ang punot dulo eh. EJK, di ba? War on drugs. Hindi. Sa ICC. O sa Senado, Pogo, iuugnay din kay Duterte yan. O West Philippine Sea, Gentleman's Agreement. Tatlong sabay-sabay na investigasyon laban kay Duterte. Samantalang ang dami nating problema. Ano lang po mangyari diyan? Ay may kasalanan si Duterte. Oh, yun lang. O kaya ay pangit yung halimbawa sa Gentleman's Agreement. Pangit yung ginawa ni Duterte. Yun lang kasi hindi po niyo pwedeng sabihin na mali yun dahil siya po ang sole architect ng foreign relations. In fact, hindi nga tayo napahamak nun eh. So basically, tatlo sa Kongreso, tapos eto pag inugnay nila tong Pogo kay Duterte, bali apat. Apat ang nakasalang na investigasyon sa dating Pangulo ng Pilipinas. Ano po kinalaman yan sa mga kasalukuyan nating problema? Yan po ang nagpapalala ng mga ng ating problema ngayon. Imbis na nakapokus kayo sa kahirapan, bagsak ang ekonomiya, wala talaga. Tapatin niyo yung sarili niyo. Bakit hindi pumapasok yung foreign investors? Putya, sa NAIA palang brownout. Saka nakakita ng international airport na normal na yung brownout. Sa NAIA lang po. From worst airport, nung panahon ni Duterte, top 10. Nung panahon ni Duterte, top 10
most improved airport. Ngayon, worst airport na naman. Grabing achievement nyo. Pero despite ng lahat ng problema, no? Despite ng lahat ng problema, inuunan yung solusyonan, paano nyo sisirain si Pangulong Duterte? Tapos na yung termino ni Duterte. Hindi kung masiraan nyo siya, gaganda ba ekonomiya ng Pilipinas? Kahit po paulit-ulit ako rito, bago naman yung mga data natin, may mga bago tayong nilabas na data. Pero ganun pa rin eh. Di ba? Okay. Puntahan po natin to. Bakit nanggagalaiti si Amy Marcos? Ito po, basahin natin yung kanyang mismong wordings niya. Ayokong lagi nyo akong ginagawang kontrabida. Ito, address niya to sa mga BBM supporters, di ba? Ayokong lagi nyo akong ginagawang kontrabida pero hindi ko naman masisikmura ito. Ano hindi niya masisikmura? 15% na lang ang taripa ng imported na bigas, baboy at iba pa hanggang 2020. Dito ko nagulat, no? Ang nilulutas ninyo, problema ng presyo ng bigas, no? Nung bang panahon ni Duterte mababa ba yung taripa? Hindi. Bakit hindi? Pero hindi ganito kataas yung presyo ng bigas. Oh. Ibig sabihin, mga kapatid, no, sa bigas muna tayo mag-focus Ibig sabihin, hindi yan yung problema talaga, yung taas ng taripa. 'Di ba? Ang taripa po, yan po yung pinapatong ng taxes. 'Di ba? Para yung competition maging fair sa atin kasi kung hindi mo lalagyan ng tax yung mga galing sa ibang bansa, kawawa yung mga magsasaka natin. Ang pinagtataka ko, bakit nyo isasamang bababaan ng tax yung pumapasok na karne ng baboy? At iba pa sabi, hindi ko alam kung ano yung iba pa hindi naman mataas na yung presyo. Hindi naman umaangal na yung mga tao sa presyo ng baboy. Papatayin nyo lang, tama si Senator Amy, tuloy natin. Di lalamunin ng mga imported ang palengke. Paano na mga lokal na magsasaka? Ano ito? Inuudyukan ba natin sila magpakamatay na lang? Di ko maintindihan, makukuha pa ba ito ng dasal? Tignan nyo, may ibang pinahihiwatig si Amy Marcos. Parang hindi na kaya ng dasal. Ano na kaya ang gagawin namin? Ikaw na magsabi, Senator Amy. Baka may suggestion ka na gawin sa gobyerno ng kapatid mo. Magkano yung kilo ng bigas kay Duterte? Hindi naman niya binababa yung taripa. Ibig sabihin, hindi po yan, may, nakakaano, no? Di ba, ang una ninyong solusyon ang una ninyong nakita noon, may mga nag-hoard ng bigas, di ba? Kaya tumataas yung presyo. May mga hinuli nga kayo Bakit wala nakulong kasi doon? Kinumpiskan niyo yung bigas, pinamigay niyo yung bigas. Pero wala pong nahuli. Walang may-ari ng bigas na yun. Walang may-ari nung ang lalaki po nung mga tambakan ng bigas na yun. Di ba yan yung sinasabi nyo nung una? Bakit nyo biglang ibababa ngayon yung taripa? Yung pagbaba po ng taripa, ang ibig sabihin po niyan, bawas po yan sa tax na nakukuha ng taong bayan. No? Imposibleng walang may-ari Kalokohan po yun, walang may-ari nun Ibig sabihin, kinumpiskan nyo yung bigas dahil illegal yun. May illegal silang ginagawa. Yung may-ari nung bigasan,
'Di ba yan lang nung una tapos ngayon mapupunta na sa taripa? Posible talagang bumaba ang presyo ng bigas pero ewan ko, hindi na nga masikmura ng kapatid, eh. Kapatid pa yan, ha? O yun po yun, eh, 'di ba? Sinasubsidize po yun, binibigay po yun sa magsasaka para makapag-compete sila. Ang sakit sa ulo, no? Yun na lang, eh. Yung marami tayong problema, pero busy lahat sa Kongreso, sabay-sabay, tatlo. Lahat yun, direkta si Duterte. War on drugs, gentleman's agreement, tsaka tong EJK. Ay, EJK, tsaka yung Parmali. Punta po tayo rito sa mga fake news. Sabi po rito, nagsalita na po si Colonel Jean. Ano na nga apelyido nito ni Colonel Jean? Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Pajardo, batay sa ulat ng Police Regional Office 11, lumalabas na hindi mga pulis kundi sibilyan na nahuling gumagamit ng droga. Ito po ang kanyang pahayag. Gusto lamang po nating i-correct ito pong report na ito na ang positive po sa drugs, sa drug test ay mga sibilyan, employee po ng LGU po ng Davao. Hindi po PNP members ang mga ito. Nakausap ko po yung Police Regional Director po ng Police Regional Office. In fact, hindi po yung ating forensic group ang nag-conduct ng drug test dahil ito po ay civilian employee. Gusto lang po nating i-correct po yun. Ayan, ha. I-correct. Ayaw niya pang sabihin fake news, eh. Pero ayon po sa Davao Police, we would like to address the recent news reported by Noli De Castro, Radyo 630 Teleradyo Serbisyo Balita, posted on social media June 4, under the headline Ray Barbers, 37 Police sa Davao positibo sa drug test. Hindi po Davao Police, kawawa naman talaga, no? Panay Davao ngayon. Sila na nga yung nagtatrabaho laban sa droga, puta, sila pa yung kinakawawa, eh. Parang warning ba to? Na pag kayo ay nagtrabaho laban sa droga, grabe umatake yung media, no? Grabe umatake kayo lahat, pati yung mga vlogger na kakampi. Kung sino yung kailan pa po naging masama yung anti-war drug campaign? Anti-drug campaign pala. Kailan po naging masama yung war on drugs? Pinasasamahan nyo lang. Grabe nga yung gobyerno, no? Magandang gawain yung ginawa ni Paulo Duterte. Approve po sa mga taga Davao yun. Maganda rin po yung random drug testing. Gusto niyo po ba yung mga taga City Hall ay mga adik? Bakit hindi po kayo bakit hindi niyo po gayahin? Baliktad, eh. Magandang gawain ngayon. Ewan ko ngayon. Ngayon po yung panahon na pinaka-worst yung pagbibintang sa tao. Ay, ginastos mo. Yung hiningi mong pondo. Ginastos mo? Grabe ka naman. Bakit mo ginastos? Yun lang po, eh. Ay, may pondo ka. Ay, may pondo kayo sa Davao. O, bumaha. May pondo kayo sa Davao, di ba? Bakit may baha? Di ba bakit? Bakit naging masama yung magkaroon ng pondo yung Davao at bumaha? Las Piñas, Maynila. Perdigana raw ngayon. Perdigana na ba laban? Kung ano yung masamang gawain, yun yung pupurihin.
Nakahuli ng droga, nakasabat ng droga, spot promotion yan pag sa ibang lugar. Di ba? Nakahuli kayo ng droga, congratulations, ang galing nyo naman. Spot promotion. May press conference pa na binabati ko. Paano ba nangyari? Tanong ng mga press. Pasensya na kayo. Medyo hindi sila sanay, no? Hindi sila sanay na magsalita raw. Hindi raw sanay magsalita yung mga pulis sa press con. Okay. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po, teka, hanap tayo ng iba pa, no? Baka tayo ay, baka may nakalimutan pa tayo. Ito po, yung may reaction lang ko, nagagalit si Abante. Bakit daw konti lang yung mga humaharap sa kanila na mga magulang ng biktima na AJK? Bakit nga kaya? Bakit ayaw niyong paharapin? Alam ko yung attorney nila, yun din yung assistant prosecutor daw sa ICC. Kasi po ganito po 'yan, no, Congressman Abante, no? 'Di ba? Kami wala kaming problema eh. Ginagawa ko ngang halimbawa, no? Ang pinakasikat na biktima na di umano ng AJK nung war on drugs. Sino? Si Kian, 'di ba? Kian de los Santos. Nagreklamo sila Kian de los Santos. Tinulungan ni Persida Almeda ng PAW. Ano po nangyari? Oh, 'di ba na ano? Ay wag niyo pag nagbabasa na po ako, wag niyo mga kapatid. Pag nagbabasa na ako, wag niyo silang tanggalin kasi baka kaya kong sagutin eh. Wala akong masasagot. Hayaan niyo nang ako na. Ako na magbura sa kanila. Kasi gusto kong sagutin yung mga nila eh. Hayaan nyo lang po, wag kayong bura ng bura kasi hindi ko naman nabasa. Ano ba yun? Gusto ko silang sagutin eh. Kahit mambabastos yan, pag bastos lang, ako na magtatanggal. Kasi, di ba? Baka naman kaya nating sagutin yan. Okay, si Persida Acosta. Hindi ko pa po kasi nababasa yung kay Mayor Baste. O, di ba nabigyan ng katarungan? Ayaw yata talaga nila dahil gusto nila sa ICC. Congressman Abante, gusto po natin magkaroon ng katarungan yung mga sinasabing war on drugs. Pero ayaw iharap sa inyo, di ba? 'Di ba? Yun yung angal nyo. Bakit ayaw humarap? Kasi pag humarap yan sa inyo, tapos ire-recommenda ninyo na magsampa ng kaso, di mapapakita sa buong mundo na may umiiral sa atin na korte. In fact, nakasalang sa inyo, di ba? Mawawala na po yung litanya nila na kinakailangan pumasok yung ICC. Yun lang naman yun, Congressman Abante. Hindi mo pa rin ba masakyan yun? Matalino ka pa naman. Kaya hindi sila umaharap eh, di ba? Yun lang yun. Kasi sino ba namang magulang na ayaw magkaroon ng katarungan ng mga anak nila? Sir Badong, sa vlog ni Atty. Harry, sususpindin daw nila si Mayor Baste. Hindi ko pa po nababasa, naririnig. Sinabi daw ni Bangag, umpisa pa lang yan. Hayaan nyo political analyst si Prof. Buds. FMR. Sino ba yung FMR? Ano ibig sabihin ng FMR? Fidel M. Ramos. The next Prime Minister of the Philippines. Tigok na yun si Fidel M. Ramos. Papauso kayo ng may FMR. Hindi sisikat.
Hi, Boss Buds, 'yan. Okey, tanong-tanong po tayo.